Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang lumalalang batikos sa social media na natatanggap ni National Security Advisor General Eduardo Año at yung ginawa ni Secretary John Vic Remulla, yung pagbulgar niya sa detalye ng secret operation, pagdala kay PRRD sa the Netherlands. Kahapon, mayroong nag-text sa akin na kaibigan ko, retired general, class 83, classmate ni General Año. Hindi ko lang banggitin ang kanyang pangalan. Sabi niya, Johnny, ano nang balita? So, alam ko tungkol kay Duterte kasi nababasa ko yung mga post niya. Abogado kasi ito eh. Ang kanyang stand is, there is something wrong sa pag-aresto kay PRRD dahil abogado na general, class 83. Sabi ko, sa mga feedbacks na natatanggap ko, sir, maraming tao na sobrang nalungkot at nagalit sa nangyari kay FPRRD. Nag-respond niya, mukhang delikado na, sabi niya. Nagwawala na ang mga tao. Tapos dinagdagan niya, ito no, bugok itong si Remulla. Ipinahamak niya si Ed Año. Masyadong madaldal. Ordinary sa cabinet member ang mag-strategic operation, pero dapat top secret. Inireveal lahat nitong si Remulla. Ako halos hindi ako makapaniwala na isang cabinet secretary sa isang interview, sasabihin niya lahat yung ganon. Okay, ito, post ng isang retired colonel, si Colonel Bob. Sabi niya, due to the stupidity of DILG John Vic Remulla, Secretary Año is now the subject of personal attack from Duterte fanatics. Remulla should have kept secret the names of the personalities involved in the planning stage of arresting the former president. So, in-attach, sinare ni Colonel Bob ang post from Pantero Villapacruz. Sabi dito, ito na yung batikos kay General Año. To all concerned, the blade of betrayal, the sharpest of weapons, is wielded not by your enemies, but by your friends. So, kinot niya si G.B. Hillard. Below is a photo of Eduardo Año, National Security Advisor of Marcos Jr., former DILG Secretary of PRRD, whom he considers having a close working relationship with. One of the architects of FPRRD's arrest, closely monitoring his movements, including real-time communication, exchanges with his lawyers while he was still in Hong Kong. Professional, a gentleman who works for the highest bidder. Totoo ba ito, sir? Yan. Yung mga ibang post na nababasa ko is the greatest betrayal o greatest traitor. So, yun po. So, ang tanong, ano kaya ang reaksyon ni Secretary Año doon sa ginawa ni Secretary Remulla na pagbubulgar? Kung magkita sila, magkatinginan ba sa mata, susumbatan ba, o ano? Anyway, ang lesson learned na nakita ko dito is wala kang maitatago. Mayroong mangyayari at maire-reveal talaga ang katotohanan. I don't know kung na-realize na ni Secretary Remulla yung nangyari na talaga bang sinadya niyang i-reveal yung detalye o slip of the tongue lang?
kumusta na kaya ang relationship? Kasi hindi lang si Secretary Anyo ang naibulgar, pati si Secretary Teodoro. So, nalaman tuloy ng taong bayan, kaya, ayun, naghihinanakit ang mga ano. So, lesson learned is, there are no permanent friends in politics, no permanent enemies. Talagang ganyan po ang buhay politika. Tingnan nyo na lang, Marcos Duterte, di ba? Akala ko friends forever na sila dun eh. Kailan ba yun nag-birthday si VP Sara? Nandun ang Pangulo. Ano sabi niya? Sabi ng Pangulo, I am designating myself as the best friend forever of VP Sara. Nasaan na yung best friend forever? Ngayon, mortal nang magkaaway. So, ganyan po ang tao. But, on the other hand, ang Diyos, hinding kahit ano pang mangyari sa atin, sa iyo, kahit ano pang laki ng kasalanan mo, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yan po ang kaibahan kong sa Diyos. Mapagpatawad. Kahit ano pa laki ng kasalanan. Come to me, sabi niya, I will make you as white as snow. Ang kailangan lang natin is lumapit sa Panginoon. Yung sinasabi ko sa inyo na ABC. Ito po yung gospel ng Panginoong Hesus. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B. Believe. Paniwalaan na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyo, ang aking kasalanan. C. Commit or surrender your lives, our lives, my life, to the Lordship of Jesus Christ. At hindi kanya pababayaan. He is God, is the only real friend na hindi kanya tatalikuran. Tao, ay talagang mangyayari yan. So, this is reality. So, ganyan na lang. Let it be. Sabi ni Pierre Ardi, this is destiny. Relax lang kayo. Sabi niya, there will always be a day of reckoning. May hangganan ang lahat. Okay? So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig dahil ang income sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talaandig. So, panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa inyong panonood. Mauna ni ang yero nga istak sa among balay nga ihatag namo. Duha ni ka pamilya tag na pulo. So muna ni sila ang nagkuha sa among balay og yero. Diyan na sa. Wala ini nga diyan.